Magandang morning sa lahat. Welcome to Sabi ni Daddy. Nandito po tayo sa Coen o Park para magpainit. Maganda po panahon ngayon kahit na talagang nilalamig ka. Pupunta po ako doon sa telephone booth. Yan po ang aking bagong tambayan ngayon dahil hindi po masyado maginaot. Tumatagos po yung init. Kaya narito po tayo para magkaroon ng kwentuhan para sa darating na Valentine's Day. Tara po! Hello pare! Salamat sa... Kamusta na? Salamat sa payo mo. Isa na akong ganap na lalaki ngayon. Oo, sinunod ko na yung mga payo mo. Kinain ko yung poke niya. Binigay niya ako. Binigay niya sa akin. Pero sabi mo maalat. Hinugasan ko, matamis pa rin ang kain ko. Masarap siya. Ganun ba? Mawibili ako nito sa pagkain ng poke. Masarap talaga ang poke. Manamis-namis. At lasang tsokolate. Masaya-saya ko. Ito oh. No. Okay mga kaibigan, narito po tayo para pag-usapan kung anong mga ganap o kung anong mga nangyayari o paano siya-celebrate ng Valentine's Day dito at saka sa Pilipinas. Kung ano pong mga pagkakaiba, may pagkakaiba ba o wala. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ang tungkol sa ano nga ba ang ganap ngayong Valentine's Day. Ngayon po, pag-usapan po natin ang mga ginagawa o kung ano ba ang mga busy, kung anong mga bising tindahan, o anong mga ginagawa nila sa panahon ng Valentine's Day, kung paano sila naghahanda, o paano nila pinaghahandaan ng araw ng mga puso. At ano ba talagang kahulugan ng araw ng mga puso para sa ating mga Pilipino o sa mga iba't ibang tao sa buong bansa o sa buong mundo. Okay, pag-usapan po natin ng business. Ang una-una po dyan, naku, mabili po ang mga bulaklak, lalo na mga bulaklak dyan sa Dangwa, sa Pilipinas. Talaga po mabili dyan ng mga roses, mga tulip, mga daisy, at chicharo bulaklak. Joke lang po. Mabili po ngayon ng mga bulaklak lalo na sa mga panahon ito dahil araw nga po ng mga puso. Yan ay isang simbolo na ibinibigay ng ating mga mahal sa buhay, sa ating lahat, ng ating mga anak at ang ating mga syota, ang ating mga asawa, at ang ating mga alam niyo na yun. Mahirap sabihin. Pero hindi naman lahat ito ginagawa ng tunay na mag-asawa o tunay na magsyota. Yung iba po nakikiparty lang. O yung mga nagtitinda ng bulaklak o yung mga ibang nagninegosyo tungkol sa bulaklak, talaga pong busy at tiba-tiba ngayong mga araw na to. Lalo na po yung mga nagtitinda ng mga chocolates. Ako, tataas na naman ang bilihin ng mga chocolates na yan. Patatabayin lang po tayo niyan. Tapos mamamahit naman ang ating mga bulsa. Pero anyways, ano lang po naman yan, sa isang beses sa isang taon. Kaya okay lang po yan na gumastos tayo para sa ikasisiyan ng ating mga mahal sa buhay o ng ating mga kamag-anak at mga kaibigan. Hindi lang din po natin isi-celebrate to bilang sa ating mga magmamahal sa atin. Pati rin po sa mga kaibigan, idinaraos po yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga chocolates tsaka bulaklak. Nga po na uuso yung mga bulaklak bouquet o putok-batok bouquet. Nakikita ko po sa internet yung mga talaga pong mga putok-batok na
nauuso ngayon na binibigyan nila sa kanilang mga mahal sa buhay na kakaiba. Pero yung patok-batok po na mga lechong kawali o mga pritong bulaklak, chicharong bulaklak, talagang medyo kakaiba po. Kasi medyo pagdating po sa business, kailangan medyo matalino tayo, medyo meron tayong kakaibang mga pakulo para tangkilikin ang ating negosyo. Alam niyo po, sa hirap ng buhay ngayon, mahirap maghanap buhay dahil marami ka pong kakompetensya, lalo na pag ang negosyo mo boom na boom. Kagaya po ng mga grill na balot, nag-boom na po yan. Nagtayo po ng isang business na halos lahat po ng mga tao ay nagayahin na sa mga grill balot. Ganyan naman po, at saka may karapatan naman po nila yan na tayo ng business na ganyan. Wag lang naman po na sa tabi na mismo o sa malapit mismo sa pinagtayuan ng mga o nauna sa inyo, para iwasan po ang away. Wala pong away, peace po tayo. Fish. Yan. Tulo na nahuhog ni Daddy. Ngayon po, ang isa pa po nating ganap ang pamamasyal. Yan po, kailangan po ng pasyalan ngayon ng mga sinihan, kahit na po gaano kamahal. Talaga po maraming nanonood ng sine. At laman din po tayo ng mga restaurant o kainan. Ano ba kakainin? Alam ko, iniisip nyo. Siyempre po yung kainan, yung pagkain. Yan po ang medyo patok ngayon at punong-puno, lalo na po sa mga pagkain kakaiba. O kahit na po sa mga street food. Yung mga street food po na nakalako dyan display po dyan sa ating barangay o sa ating mga parke o mga park. Marami po dyan na makakain na hindi naman po kailangan gumastos para pumunta sa mahal na restaurant. Kung may budget po kayo, okay na, why not? Isang beses lang naman po sa isang taon. Pero po kung wala akong budget, kung mahal ka naman po ng isang tao, pwede naman po ng isaw-isaw at kwek-kwek lang. Kakain ka rin naman po ng itlog at kakain ka rin naman po ng... Huwag pong masama, nagbibiro lang po si Daddy. Nagpapatawa lang po, kahit hindi nakakatawa. Ayan po. At alam nyo ba, ang mga busy o ang number 1 na ganap, aminin man natin o hindi, sa araw ng mga puso, ay ang mga motel. Ano ba itsura ng motel dito? Hindi ko na matandaan. Yan po ang busy sa araw na ito, ang mga motel o yung tinatawag nating mga love hotel o motel. Ay, nako. Pag nakakita ko ng motel, matutulog na lang ako. Yan po ang talagang busy sa panahon nito. Kahit po dito sa Japan, talaga pong napakaraming busy motel. Kaya po sa mga panahon na ito na pag busy po yung mga motel o yung mga love hotel, mga love motel, kahit na pong motel, kahit na po busy yan, pinapasok pa rin po nila yung kahit na business hotel. Mura lang naman po. Yan po ang uso dito at sa Pilipinas. Nako, yung Sogo, tsaka yung mga love hotel sa tiba na naman kayo dyan. Baka naman. Yan po ang mga ganap ngayong Valentine's Day. Ano nga bang ginagawa nila sa motel? Nagche-check-in po Hindi naman po masama ang mag-jack and poy sa motel dahil ito po ay nakagis na natin o nakaugalian na natin dahil bilang mag-asawa o bilang mag-shota,
eh, talaga pong ordinary na yung mga bagay na yan. Wag lang po yung mga minor de edad. Wag kayong masyado mapusok. Mag-aral muna po kayo. At tulungan nyo muna po ang inyong mga magulang. At baka kayo maisanim. Mabontes 5 pa kayo. Kaya mahirap po yung pag-isipan muna natin yung mga gagawin natin bago tayo pumasok sa mga bagay na ganyan. Napakahirap po na pumasok sa ganyang bagay, lalo na pag hindi natin naiintindihan ang mga hirap ng buhay sa panahon ngayon. Ayun, doon naman po sa mga adult, o doon naman po sa mga kagaya ko, o na mga nasa, kailangan po, siguraduhin nyo na hindi po masama yung, kasi marami pong tukso. Marami po yung, andyan na po si tukso, yung mga sumisira po ng tahanan. Yung pong maraming sinirang pamilya. O yung pong, nako, kayo po mga misis, abangan nyo po yung mga mister nyo. At saka po yung ibang mga mister, baka ang inyong mga iniirog ay pumapairog-irog sa at namamangkas sa 2 ilog. Mahirap po yan. Umayos po kayo. Gumawa po tayo ng tama. Pero kung hindi mo po mapigilan, bahala kayo. Buhay naman po makakapigil sa inyo kung gagawin nyo yan. Huwag lang po kayo pauhuli sa asawa nyo at saka sa mga totoong syota nyo at baka maghalo ang balat sa tinalupan ngayong Valentine's Day. Kaya imbis na putok-batok na yung mga chicharong bulaklak laman loob nyong lumabas sa inyong mga tiyan at chicharong yun ng mga asawa nyo, wag naman. Yan po yung mga bagay na pwede mangyari sa mga Valentine's Day. Wala magastos, pero siguro naman kung makakapagpasaya ka ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay o pagreregalo ng bulaklak, kahit na hindi kayo magmotel o kahit na mapasaya nyo o magkaroon kayo na salo-salo sa bahay, pwede na. Hindi naman po kamot sinabing Valentine's Day atin ang susundin yung mga bagay na ikasasama ng ating pamilya o magkakasala tayo. Mahirap po yan. Kaya subukan po nating iwasan at ipagdiwang natin ang Valentine's Day sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamahal na walang kasamang o walang kapalit na anumang tulong o anumang pagmamalasakit, na dahil ito ibinigay natin ng tama o ibinigay natin ng kusa sa mga taong dapat karapat-dapat na pagbigyan ng araw ng mga puso. Yan po ang para sa akin ang sinisimbolo ng araw ng mga puso, dahil ang pagpana ni Cupido sa isang tao para umibig ay nakaburol at inilibig. Natepok na. Pinana pa naman. Nagjo-joke lang po si Daddy. Kaya nga po meron Mr. Cupido ang kanta Mr. Cupido, bakit pinana mo ako? Kala ko sa langit. Yung pala'y sa morgue. Dadalhin ang katawan ko. Ang galing. Ayan po ay saka po yung tinatawag natin na talagang pag tayo po ay nagmahal at napana ni Cupido talagang sobra na po talaga tayo ng pagbibigay sa ating minamahal. Magtira-tira naman po tayo ng konti at baka tayo mapunta sa, alam nyo na, pupunta tayo sa hindi na naman maganda sitwasyon. Kaya ayan po mga kaibigan, yan po mga tips kung paano natin i-celebrate ang araw ng mga puso. Pwede naman po sa bahay na lang at pwede naman po sa inyong mga kwarto nyo na lang gawin yung mga mekos yung ginagawa na talagang
konting tipid po, at saka baka mamaya makakuha pa po tayo ng mga STD, at saka makakuha pa po tayo ng mga virus sa mga pinupuntahan natin na motel. Although malinis naman po dahil ako ay nagtrabaho naman po dyan sa ganyang mga lugar. Talaga pong hindi po pwede yung kahit na may kapirasong buhok may makikita ka. Kailangan malinis na malinis, at kailangan po makakatulog ka na hindi ka nagigising. Sorry, hindi po totoo yun. Siyempre po gigising po tayo pag alam na natin na tumatawag na yung ating mga misis. At tumatawag na yung ating mga tunay na majowa. Ang hirap po na talagang pag dumarating sa mga ganyang bagay talagang inosente po ako. Talagang wala akong kinalaman dyan. Bahala po sila. Kasi po pinagdaanan ko na yan. Hindi po. Matino po ako pagtulog. Matino po ako pag nakakakain ng tama. Pag nagugutom na po tiyan ko, hindi na po ako matino. Kaya yan po mga kaibigan, nais ko pong magpasalamat sa mga nag-review kahit na po ilan lang po kayo. Sana may marami tayong natutunan at napasaya sa ating vlog ngayong araw na ito, at sana mag-iingat kayo mga kaibigan. Nais ko pong sabihin sa inyo na kalimutan na nakaraan, ituloy yung kasalukuyan, at tanggapin natin ang hinaharap. Yan po ang ating hinaharap. Anong hinaharap? Mali na naman po ang mga sinasabi ni Daddy. Huwag po kayo masyado makikinig. Yan po ang ating mga payo sa araw na ito. At sana po mag-iingat kayo. At lagi pong magpapasalamat. At lagi pong tayong magdadasal na wala tayong sakit at maayos ang ating kalusugan. At sana po lagi ko pinagpe-pray na lahat po tayo ulanin ng grasya dahil dumaan po tayo sa pandemya at krisis ngayong mga nakalipas na taon. Kaya sana po mabago ang takbo ng buhay natin at maging masaya ang ating darating na 2024, dumating na 2024. At maraming salamat po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Iwasan niyo po maging malungkot, maging masaya po tayo dahil minsan lang po tayo mabubuhay. Kaya gawin na po natin itong masaya para po sa ating mga pamilya at saka sa ating mga anak. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Mag-ingat po kayo lagi. Bye-bye.